Magandang hapon, Pilipinas. Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, narito na ang latest sa ating panahon. Nakalabas na nga ng Philippine Area of Responsibility itong si Bagyong Orduha. At dahil malapit na ang weekend, narito ang aasahan lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Simulan natin sa Baguio City. Magdala ng jacket at payong dahil 14 to 23 degrees Celsius ang inaasahan temperatura habang may isolated light rains naman ang magiging kondisyon ng panahon sa susunod na 3 araw. Dito naman sa Metro Manila, good weather sa umaga at tanghali at pagsapit ng hapon o gabi ay posible makaranas ng thunderstorms simula bukas hanggang sa linggo. Punta naman tayo ng Metro Cebu, fair weather tayo dyan bukas at sa Sabado at magiging cloudy ang panahon pagdating ng Sunday. Sa Metro Davao naman, simulan na maaga ang paglalaba dahil magiging maulap ang panahon this weekend. At sa Zamboanga City, ganito rin ang mararanasan panahon, magdala ng payong bukas at sa weekend for possible thunderstorms. At yan ang 3-day weather forecast ng Pag-asa. Magbabalik ang ating ulat panahon makalipas ng isang paalala. Teng, ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 on the road na. Ano, Teng? Ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 na receive na. Okay, very good. Basta padala, sagot ka ng Air 21. May real-time delivery updates via text para worry-free ka. Teng, ang package, napadala mo na? Yes, ma'am, sa Air 21. Sa Air 21, sagot ko, padala mo. Mga kababayan, ginagamit ang Mercalli o Rossi Forel scale para masukat ang intensity ng isang lindol. Ano ngayon ang katumbas na epekto nito? Alamin natin yan dito sa Napapanahong Kaalaman. Ang lindol ay ang mahina hanggang sa malakas na pagyanig dulot ng paggalaw ng mga bato sa ilalim ng lupa. May 10 klase ng intensity o lakas ng lindol at narito ang unang 5 earthquake intensity scale mula sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Intensity number 1, scarcely perceptible. Iilan lamang ang nakakaramdam nito. May bahagyang pagyanig ng mga nakadisplay na gamit. Intensity number 2, slightly felt. Nararamdaman ito ng ilang mga tao sa loob at labas ng gusali o tahanan. May bahagyang paggalaw ng mga nakasabit na bagay. Makikita rin ang paggalaw ng tubig mula sa mga lalagyan. Intensity number 3, weak. Dito mararamdaman ng mas maraming tao ang pagyanig ng bahay at gusali lalo na sa itaas na bahagi nito. Makakaramdam ng pagkahilo o pagsusuka ang iba. Moderate o katamtaman ang pagyanig ng mga nakasabit na bagay. Intensity number 4, moderately strong. Ang pagyanig na mararamdaman, singtindi ng pagdaan ng malaking truck. Dala rin ito ang pagyanig ng mga plato, baso, bintana at mga pintuan. Lalangit-ngit naman ang mga sahig at pader na yari sa kahoy. At ang intensity number 5 naman ay strong, kung saan ang mga natutulog ay maaaring magising. Malakas na paggalaw ang mararamdaman sa mga gusali. Ang mga bagay na maliliit ay maaaring mahulog at ang mga babasagin naman ay maaaring mabasag. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Ang oras ngayon ay 3:04 ng hapon ayon sa Philippine Standard Time. At sa ating Christmas countdown, abay 62 days to go before Christmas, ang tabayanan ang susunod na update mamayang alas 4:30 ng hapon. At yan ang pinakahuling balita mula dito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Ang update na ito ay hatid sa inyo ng Panahon TV Express kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po ang inyong weather girl April Enerio. Magandang hapon.